Paano kayo napunta sa pagkakalabaw? Ano bang hanap buhay niyo ng araw? Actually, OFW po ako. So, Saan po kayo galing? from Saudi po. Saudi. So, Ano pong trabaho niyo sa Saudi? Naging foreman po ako dun sa sa mga tiles po. Tiles? Yes po. Matagal po kayo doon, Sir Leo? 14 years po ako dun. 14 years. Anong year kayo nag-start mag-Saudi? 19, if I'm not mistaken po, 1997. Ganun po. Nasa abroad kayo, 97. Yes po. Tapos kailan kayo natapos? 2015 na mismo. 2015, nag-start ka Nag-start rin na magtrabaho. ako. Guys. So, ibig sabihin, sir, from OFW, nakaipon ka ng pera. Yes po, yun po. Tapos, pinang-negosyo mo. Yes po. Kalabaw ang inumpisan mo. Yes. Bakit ho kalabaw ang naisip nyo? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Explore the right agricultural venture for you and get inspired by industry experts' success stories. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. A day of panel discussion, inspirational talks, business socials, and exhibits. Ask your questions in an open panel discussion with Juanjo Araneta of Central Azucarera de Tarlac, Rowena Africa of Juan Lipa AgriVentures Corporation, Dr. Richard Torno of Torno Agro, Attorney Carlo Benito Cruz of Don Benitos, and special guest speakers, Secretary Conrado Estrella III of Department of Agrarian Reform, Constantine Stan Tanchan of Aquatic Phoenix Aquaculture Group, Dr. Rosalind Wee of W Group of Companies, who will be this year's Best Young Farmer, People's Choice Award, and Farmer of the Year. Find out at Agribusiness Connect Year 3. Register now and avail our promo discount. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer, DeKalb. We would like to thank our major sponsors, Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridom, Metro Pacific Fresh Farms and Innovative Agro Industry, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, Agrimac and Lovo, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos, Transfer It, Crispy King. We would like to thank the following sponsors: Rumsol, Bio and Fertilizer, Rural Bank of Angeles, Asil Laboratories, Tuburan Coffee, and Tuburan 360, Rixwan, Mango Tours, Houston, Texas, Adamco. Win a free trip to your chosen destination. This raffle is brought to you by BNG Travel and Tours Services. Free Aral at Gala Tour, made possible by Inspired Learning Tours. 5 lucky winners of 10,000 pesos worth of gift certificates, courtesy of Kiwami and Yabu. Enjoy an exclusive discount when you book your stay at Harold's Hotel. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! Andito pa rin ho tayo sa San Jose City, dito sa Nueva Ecija.
At kasama naman natin si Sir Leo Marcos. Siya po yung may-ari ng Marcos Integrated Farm and Marcos Training Services, sir. Yes po. Ayan, si Sir Leo ang chairman din ng co-op. Ang co-op namin ay Eastern Primary Multipurpose Cooperative. Oo, actually, andun tayo kanina, sir. Yes po. At nakita natin yung kanilang mga produkto. Sir, papakita naman ni Sir Leo yung kanyang farm. Yes. Punta natin, sir. So, nagkakandak din pala kayo ng training dito, sir? Yes po sir, nagkakandak po ako ng training for abroad and at the same time dito, for local po. For local Yes and po, sir. abroad. Ilan po ang kalabaw mo, sir? So actually ang kalabaw ko ay ngayon po ay 12 heads, nasa 12 heads po. 12. Dati po nasa 20 heads po, sa kasamaan po ay nagkaroon po siya ng sakit noon. Kaya medyo bumaba po yung mga bilang ng mga kalabaw po. See. Bakit, sir? Ano naging sakit? Nagkasakit po nung nanganak po siya ay kumbaga nahirapan po siya. I see. Opo. Sir Leo, gaano ka nakatagal dito sa dairy? Tagal since 2015 po ako nag-start sa dairy. Since 2015 po. Okay. At sa co-op naman, matagal na kayo sa Ganon din po. 2015 po ako nag-start. As member pa lang As noon. member po. Kumusta naman, sir, yung pagkakalabaw? Actually po, pagkakalabaw po naman po ay ayos lang naman po. Naibibigay po naman niya yung pang-araw-araw na pangangailangan. At the same time, sa aking pagkakalabaw ay doon ko po kinukuha yung pampaaral ko dun sa anak ko sa nag-aaral po kasi sa magandang universidad dahil po dito sa pagkakalabaw ko po. Wow, okay. Ano pong kinukuha ng anak niyo? Medtech po. Saan po siya nag-aaral? St. Louis po. Sa Sa Baguio. Baguio. Yes po. Oh, I see. Talaga, sir? Yes po. Sa pagkakalabaw? Dahil sa pagkakalabaw po Galing. yun. Ilan ba anak niyo, Sir Leo? Dalawa po, pero isa na lang po siya ngayon. Dahil nawala po yung anak ko noong 2023. Sorry. Bakit, sir? Kasakit po siya ng leukemia. Oh, I see. So, yung anak mo ngayon, lalaki, babae? Babae po. May dayami ka rin, sir. Yes po, mga dayami ko po yan. Ito po, mga dayami ko. Sa iyo to, mga Yes, dayami po. na to. Inipon mo yan, sir. Po, inipon ko po yan. Ito din naman po yung mga, kumbaga, gagawin pong silage po siya. Actually, maluwang po akong source po ng mais doon. Kaso nga lang medyo maputik po. Kaya Hindi, puntahan lang natin, dito sir. na lang po tayo. Puntahan natin. Tuloy-tuloy ang tanim niya ng mais. Yes po, tuloy-tuloy. Anong year na ng anak mo, sir? Graduating na po siya. Ngayon? Sir. Yes po. OGT po dahil 1 year po kasi yung OGT. So by this coming November po. Graduate na siya. Yes po, sir. Lupa niyo na to, sir. Yes po, sa amin po ito. Source po ng aking mga pagkain, pag kinagkukuhanan kong pagkain ng mga alaga kong kalabaw. Then, ito po yung isang yung Ito yung gagawin ko pong kulungan po ng baka naman. Alawang pala ng lupa mo, sir. Lupa po nila. Nakikilupa lang po. sa father po ng misis ko po. I see. Apo. Ito po yung gagawing kulungan ng baka Ng naman. baka naman po. Na bigay naman ng NDA. NDA. Ayan. So lahat yan, yung bola dyan sa baba na yan, taniman lahat to ng mais. Yes po. Ito nagla-land prep na. Apo. Tapos yung banda doon, bagong tubo. Tapos ito mas malaki to. Mas. Mga ilang days ito, sir? Actually po yung tong mais po kasi ay for panglaga po ng ito? pagkain po ng tao. So hindi pang Hindi to? po. Pwede pangkain sa kalabaw po. Kay double purpose po kasi yan. Pwede ilaga pang tao. Then yung kahoy stock naman niya. niya, stock niya ay para sa kalabaw. Okay. So binibenta niyo po yung ano yung Yes po, yan po yung binibinta po namin diyan o sa may tabi ng doon highway. sa labasan sa inyo Dyan rin po 'yon? Sa amin po yung pwesto na yan. Yung may mga mani ganyan. Yan po, sa amin pwesto po namin. Sir pala 'yon. Lahat mo kayo ang daming estudyante.
Yes po, may marami po. Magandang kita sa Kalabaw. Yes, Nakapagpaaral kayo ng college. Yes Yung mais po. Maganda rin po, medyo malaki din naman ang kita kung pero ngayon po tag-ulan ay medyo mababa po. Ang Pag summer po ay yan po medyo mataas po ang profit presyo po sa akin dahil hindi po siya masyadong ng mga pesticide, yung mga insecticide. I see. Pag tag-ulan po kasi ay ang kalaban po kasi ay yung weather po. Pag sa mais po, pag Mas tag-ulan. maraming inputs. Oh yes po. Kaya mataas ang puhunan. Opo. May ano ka sir, oh. Kulibangbang. Yes po, kulibangbang. Oo, pang-asim. Masarap to sa sa sinampalukang sinampalukan. Yung inasimang kambing. Actually sa saan po kayo Ilukan? Sa ano sir, sa Pangasinan, Pangasinan. Apo. sa Balungaw. Mm. Lapit lang dito Balungaw dito sa Pangasinan po, yung after Umingan. after Umingan po. Pero sa Manila kami naka-base. Mm. So marami kayong nagkakalabaw dito, Sir Leo. Tabi-tabi kayo. Bali dito sa lugar namin ay bali tatlong farm. Sa akin po, kay Marcos, kay Miguel at saka kay Daduyo. Dadugyo. Yes po. Sa akin po naman po ay Ito yung sa'yo, sir, no? yes po, katatapos kaga-graduate lang po yung mga Nila? yung mga training. Yung trainees mo. Apo. So mga to bago naman. Sino pong nagpapadala ng mga trainees? Ano na po siya, sir? Individual na po silang nagse-search kung anong farm ang trainingan po nila. Opo. Ganun kadami ang gustong mag-aral at mag-abroad? So sir, hindi man po kasi ngayon yung abroad sa dairy. So talagang kahit galing pa Mindanao po, napupunta dito. Pumupunta rito. Yes po, sir. Ano po normally ang tinuturo nyo sa kanila, sir? Normally, yung major lang naman po na tinuturo namin about pagmimilking. Kasi yun naman po ang then sa herd ng mga kalabaw, kung paano madidetect kung may sakit ba ang kalabaw. Yun po yung tinuturo namin. Then, sa PPD or pregnancy diagnose. If pregnant ba o hindi. Yun po yung tinuturo namin po sa kanila. Ilang days so silang nag-aaral? So, ang pag-aaral po niya ay almost 1 month po 1 siya. month? Yes Mag-stay po. ho sila dito? Yes po, almost 1 month. Kasi sa TISDA po ay ang required po nilang oras bago po sila makapag-exam ng in situ ay required po sa 320 hours. Doon sa naka-appear po sa certificate po nila. Kaya kailangan nilang tapusin yun. Yes po. Ito naman po yung gawin kong milking parlor. Ito. Yes po. Dito po ko dinadala pag nagme-milking na sila. Dito po. Isa-isa. Ilan po yung nagagatas ngayon? Bali, 5 heads po. Grabe ha, 5 beds lang, sir. Makapagpaaral ka na ng kolehiyo. Ganon po yung mga dairy. Kaya mga kuminsan po hindi nakakapaniwala sa income. Kasi po, medyo malaki naman po. So full-time ka dito, Sir Leo? Yes po, sir. Paano yung mga trainee mo, nagbabayad sila? Yes po. Direkta sa inyo, sir? Yes po, nagbabayad po sa amin. So hindi na dumadaan ng mga test na ganyan? Hindi na po. Direkta na lang? Direct, So personal na nilang pera yun? Na Yes po, sir. magti-training sila? Personal na po nila yun. Ang galing. At least hindi ka umaasa dun sa gobyerno. Yes po, hindi umaasa po. Paano nila nalalaman na mayroon ka palang training? Isa po dahil po dun sa mga page namin po, doon po nila siyang nakukuha. Nakikita. Yes po, nakikita po dun sa pinopost po naming mga video na page. Ay, ganito pa,
nag-execute pala ng training si Marcos Dairy Farm. Ganun po. So, if madami yung followers mo, doon naman po tayo, di ba? Pag marami yung followers mo, Ilan ang kakalat followers po mo siya. sa Facebook, sir? Almost 1 year pa lang po kasi akong naggandak ng training. Training, So, oo. hindi po siya masyadong malawak. Pero ilan po yung sa ngayon? Sure, 700 siguro, ganun po. Or 600. Pero ganun kadami yung nagtitraining sa'yo? Hindi po. Yung mga followers lang po yun. Yung mga, halimbawa, mag-share ka, then nagpa-follow. Ganun po. Galing. Magkano naman po yung yung mga pag nag-training? So, sa akin po ay mura lang, ma-afford naman po yung sa akin, 15K lang po sa 15K. Kasi the whole month na po yun, sir? the whole months na po yun. Tapos yung nila, paano yung stay nila? So, ang stay naman po nila ay, ang accommodation ay sa akin po. Dito na sa farm? Yes po. Ay kung kulang man na dito sa farm ko, kumukuha po, sa labas po ako kumukuha ng tirahan Kung nila. saan sila titira? Apo, umuupa ako ng apartment, ganun po. Para po, siyempre para po safety sila. Kagaya niya, natapos na yung training nyo. Kailan po natapos yun? Nung last week, Last week. Kailan po ulit yung susunod na batch? sila po. Tapos may parating po ngayon. So pa-start na naman, Yes bago po. na naman. Per kwan po siya, per slot po. I see. Normally po, ilan ang estudyante ninyo? Per training? Sa akin po ay minimum of 10 heads lang po ako. Mas gusto mo yung konti-konti. Ayos mo, mas para po matutukan ko. Ay siyempre, backyard po lang kasi yung farm ko. So, hindi naman po siya pwedeng mag-accommodate ka ng ganun napakadami dahil siyempre, yung matututunan din nila. Yun po yung isang reason ko kaya hanggang 10 lang pababa ang tinatanggap ko. Ilan na po, Sir Layo, ang batches na napatapos mo? Bali, 14. 14 po, yes. Halos buwan-buwan, meron kang training, Yes po. sir? Tuloy-tuloy. Ang galing. Tuloy-tuloy po siya. So, dalawa ang income mo, gatas at saka training. Yes po. Ano, sir, ang ano yung mga importante sa pagkakalabaw? Sa akin po, important sa pagkakalabaw ay kailangan po yung sipag. Yan po yung, at saka yung kailangan, isa puso lagi yung ginagawa mo patungkol po sa mga katulad po dito sa business na. Yun po yung Sipag talaga. Paano kayo napunta sa pagkakalabaw? Ano bang hanap buhay nyo ng araw? actually, OFW po ako. So, Saan po kayo galing? From Saudi po. Saudi. So, ano pong trabaho niyo sa Saudi? sir? Naging foreman po ako dun sa mga tiles po. Tiles? Yes po. Matagal po kayo doon, Sir Leo? 14 years po ako dun. 14 years. Anong year kayo nag-start mag-Saudi? if I'm not mistaken po, 1997. Ganun po. Nasa abroad kayo, 97. Yes po. Tapos kailan kayo natapos? 2015 na mismo. 2015. 2015, nag-start ka Nag-start rin na magtrabaho. ako. Kaya. So, ibig sabihin, sir, from OFW, nakaipon ka ng pera. Yes po, yun po. Tapos, pinangnegosyo mo. Yes po. Kalabaw ang inumpisan mo. Yes. Bakit ho kalabaw ang naisip nyo? So dati po kasi nung OFW ako nung pauwi ako dito. Apo. Napapansin ko po sa mga member na Co-op. ni Co-op na may nag-iinganyo din sa akin. Ganito kung ayaw mo nang mag-abroad, umpisan mo mag-business na magkakalabaw. Kalabaw. May kita po dito. So nakikita ko naman. Yun na po yung naging isang motivation ko na kaya po ako nagkalabaw na. Pero nung start, syempre wala kayong idea, wala Yes kayong po, nung knowledge. start talaga wala Paano po nyo in-acquire lahat ng knowledge?
May yung kapatid po ni Alfonso, si Moises Alfonso. Yun po yung isang sa akin kumbaga Nag-guide. nag-guide sa akin. Kasi wala po akong kaalaman talaga dito noon. So, i-guide niya ako. Nung hindi na ako bumalik, sabi, i-guide kita. Yun po, na tinitingnan ko kung paano paraan ng pag-aalaga. Yun po, sinundan ko na po Bakit yun. ko kayo nag-decide na umuwi na ng Pilipinas at huwag mag-abroad? So, isang reason siguro doon kaya hindi nag-decide mahirap po. Mahirap mag-OFW dahil malayo ka na sa pamilya mo. Yun po yung isang Ilan taon na yung mga anak mo noon nung nag-decide ka na umalis? Elementary po. Sila Yes, elementary siya. Kumusta sir? Hindi ka nanibago? Siyempre, yung OFW, buwan-buwan may pera ka. Yeah. May pera po doon, kaso nga lang ang naman yung lungkot naman. Malungkot. Yan po ang At least dito kasama mo sila. yes po, kasama ko dito. Tapos sir, nung nagkalabaw ka na, doon tayo kasi umuulan. Tapos sir, nung nagkalabaw ka na, hindi ka nahirapan? Parang Actually, wala kang nung sa una po, siyempre medyo nahirapan po ako. Pero nagkalaunan, pero na-adapt ko naman na po, kaya Ano yung mga instances na nahirapan ka noong umpisa? dati po kasi wala akong kasama. Solo talaga ako. Ikaw lahat nagtatrabaho? Ako lang talaga ang nagtrabaho dito sa farm. Yun po ang isang, doon po ako nahirapan. So ilang taon na nung nagdesisyon ka na kumuha na ng mga assistant mo? So, 5 years na siguro na-realize ko na kailangan ko pong So kumuha. 5 years, sinusolo mo lang. Ano Yes, yan, sir? Sadya, gusto mo solo mo? Kumbaga, parang ganun na po yun. Dahil siyempre medyo konti pa lang po yung mga alaga ko. Kumbaga nakakaya ko pa. Oo. Pero Saka hindi naman practical na nag-uumpisa ka pa lang, may mga pasweldohin ka na. Yes po. Kaya nung medyo dumami na po yung alabaw ko, Hindi mo ayan po, nakakayanin. halos arang hindi ko na kaya, kumuha na ako ng kasama. So medyo umulan lang. At, Tuwing hapon ba umuulan dito, sir? O may bagyo lang ngayon? may bagyo lang po. Oo, nagkataon na may bagyo. Ako. But ganun talaga dito sa agribusiness, kahit bumabagyo, nagsushoot pa rin. Nakapanood na ba kayo ng agribusiness? Yes po naman. Talaga, sir. Ayan, balik po tayo sa discussion natin. So, 5 taon ka na nagkakalabaw, nung nagdesisyon ka na kumuha na ng tao. Yes po. Ilan po ang taong kinuha mo? Sa ngayon po ay nag-start ako ng isa. Isa. Tapos kalaunan mga 8 years naging 2. Pero 8 ngayon, years ka na, Apo. 2 Pero lang. ngayon po, yung isa ay nag-resign na po siya. Nag-solo na rin. Kaya iisa na lang din yung tao ko ngayon. Okay lang po yan, kaya pa naman yan. Kaya pa naman. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.